sa akin. Ako nga pala po si Rolando Evangelista, pero kilala ko po bilang Alan. Ako po ay taga Batangas City. Ako po ay dating seaman. Nag-start po ako sumakay ng barko 1997 until 2017 po. Alam po na, sabi nga po ni Sir, yung sobrang stress sa barko. Swerte na pong makatulog ng 4 na oras na diretso. Ganon pong ka-stress. Kung naalala nga po nung kinukwento ni Sir yung stress, yung sobrang hirap ng buhay sa barko. Unang sampa ko po, unang sakay ko sa barko, ang kapitan ko po ay Grego. Greek. So, iba po ang kape nila sa kape natin. Pinagtimpla po niya ako ng kape nila. Pagkatimpla, tinikman niya, hindi niya nagustuhan ang lasa. Itinapon niya sa dagat kasama ang tasa. Kasama yung platito. Ganon kasakit yung, ganito pala ang buhay sa barko. Sobrang stress. Unang-una po yung makita natin yung sobrang lalaki ng alon na akala mo hindi nalulutang. Yun po. Kung ano po yung nakikita natin sa YouTube, totoo po yun. Naranasan ko po yan. Dahil ang mga international ship po, hindi po yan nagtatago sa bagyo. Hindi po gaya dito sa atin, pag may bagyo nagtatago, kami po lahat sinasagasa kahit ano lalaki ng alon. Yun po. Siguro, yung naramdaman ko po yung naging sakit ko, nakuha ko din doon sa stress. Although, bata pa po ako, may arthritis na ako. At the age of 21 po, yung po pinamana ng aking lolo. Lolo sa side ng mother ko, doon din po sa side ng father ko. Sabi ko nga po dati, ang daming lupa ni pamamana kahit sa ibabaw ng bulkan, bakit hindi yun? Bakit yung arthritis pa? Opo, dumaan po sa akin, sa totoo po na pag umatake po ang arthritis, hindi na po yung maramdaman ko ano saan nagagaling yung sakit. Even yun nga po, gigisingin ko yung wife ko, yung anak kong doktora, kahit anong oras, madaling araw, pupunta silang dalawa sa Mercury para lang ako ibili ng gamot. Doon po yung atake ng arthritis ko. So, kaya uminom ko po noon, nung una po, ibinigay po sa akin ordinary bifenamic acid para sa sakit ko. Pero habang sumasakay po ako ng barko, siyempre po dagdag ng stress, hindi na po kinaya ng ordinary bifenamic acid. Hanggang sa akin, binigay po sa akin ay Arcoxia. Nag-umpisa po ako sa 90 milligrams. Nung magtagal po, naging 120 milligrams na. Tapos, kahit po nasa barko ako, almost every 3 days pilay po ako. Hindi po ako maka-duty. Minsan nga po, nandun na lang ako sa bridge, nagpapatakbo po na ako, pulang ako doon. Doon na po ako dinadala ng pagkain. Para lang po ako makapag-duty. Kasi po sa barko, hindi mo pwede pong sabihin may sakit ka. Hindi ka pwede magtrabaho. Kahit may sakit ka, kailangan mo magtrabaho. Hanggang sa pag-uwi ko po dito, inaristahan naman ako, dinagdagan ng Bidron. Yun po, pinag-asawa, pag sabay kong inumin, yung pagkakainom naman po, parang walang nangyari. Last time na sakay ko po, 2017, doon po umatake, yung tuhod ko po, biglang sumakit sa barko, tapos nadulas lang ako, automatic po, basag yung buto ko. Nabasag po ito. Ito po, tuhod ko po, bakal po ito. Doon ako naabutan po sa, isipin niyo po ang buhay seaman, sa Brazil. Takbo pa ng Spain, takbo ng Italy, punta pa ako ng US, Mexico pa ako na ibaba ng barko. Doon pa po ako nadala sa ospital. Although sabi po itong puputulin yung tuhod ko kasi pabaltan po ng bakal, hindi po pumayag yung wife ko, sabi niya, kung baka daw hindi balik, baka pagdating ko dito putol. Pero awa po ng Diyos, pumayag po si company, dito po dalhin dito po ako inopera sa Philippines, sa UST po. Yung lalagay mong bakal, dala-dala ko pong papunta dito. Hanggang sa, nang umuwi na po ako, pero tuloy-tuloy pa rin po ang arthritis. Although na kahit yung tuhod ko po, sabi para daw pong puno ng nyog, nabulok na sa tindili po ng aking uric acid. Yun po, tuloy-tuloy hanggang sa halos araw-araw talagang hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Ito po, hindi ko po naigalaw. Ito mga kamay ko, hindi, ako po may 4 na taong, mula 2017, hindi na po ako makapagsapatos. Yung pa ako po nagkaroon, tapos marami po lumalabas na. Parang yogurt. Apo, yogurt. Sa tindi po ng taas na aking uric acid.
Hanggang sa dumating po ang time na ako po yung nagsisisyo. Ako po basta lang po nahimatay. 3 beses po ako na umihina sa salwal na dinala po ako sa ICU. Pagdating po doon walang makita sakit. Sabi ko nga po, mauubos po ang aking damit sa katatapos. Sabi po sa Batangas, pagka tapos umihi, ibinabaon na po yung mga damit. Pero nung pong 2022, February, doon po ako yung po ang pinakamasamang nangyari sa akin. Basta lang po ako nawala. Pumunta po si CR, sabi ko sa misis ko, punta ako ng CR. Nawala po ako ng malay. Doon po ako, hindi ko na po alam nangyari. Pagising ko po, nasa ospital. Pero nung una po, nakita po nila, nasa loob ako ng CR, walang malay. Lagay na po ang loob nila, wala na ako. Kasi hindi na po nila ako mabuhat pagdating po doon sa isang ospital na sabi, wala. Pero yung doktor po namin, ay kaibigan po namin dahil sa kondo din nakatira, inilipat po ako ng ibang ospital. Awanan po naman Diyos, pagdating ko doon sa kabilang ospital, nagkapulso po ako. Agad po, sabi ng doktor po, agad mabilis ang operasyon. Chinik po niya ang aking bituka. Nakita niya po yung bituka ko, puro sugat na mabilis po ang bleed. Sobrang lakas pong magdugo. Opo, hanggang sa sabi, uupirahin ako, uupirahan. Ang pinaghanda po kami ng 6 na bag na dugo. Ang problema po, ang naisasalin pa lang po sa akin, kalahating bag, hindi na po tinanggap ng ay katawan. Yung pong linya ng dugo, tumitigas. Tapos ako po nilalagnat. Hanggang sa, ang sabi ng doktor, wala tayong magagawa, ganyan lang. Swero lang po sa akin. Hanggang sa dumating yung time na ang sabi ko sa misis ko, pag hindi mo ako inuwi ngayong gabi, bukas patay ako. Kasi dumating po sa akin yung point na pag pipikit po ako, nakikita ko yung father ko at saka aking lulo. Doon po ako naniwala na pag isa niya parang mawawala ka. Hanggang sa sabi, nag-decision po sila, ang ginawa po ng misis ko, tinawagan yung mother ko, pinasign ng waiver. Nung una po, ayaw po pumirma ng mother ko, ayaw po pumirma ng wife ko, ginawa po nila, kamay ko yung pinapilit po akong pumirma. Hanggang sa nagdesisyon na po na iuwi na lang po ako ng Batangas. Na wala naman pong ibinigay na gamot sa akin kahit by GC. Ang sabi lang po, babasahin lang yung aking labi, yun lang. Walang gamot. Di ibig sabihin po, naghihintay lang na kawalan. Bubuti na lang po, pagdating po namin ng Batangas, yung pong aking apply, yung si Delmar Atienza po, yan po, nag-video po, siya po yung dumalaw. Ang sabi ko kay Mrs., na-attend ako sa office, ultimo yung may malalang cancer, gumagaling. Try mo. Pag inom ko po 5 days, yung pong pagdumi ko ng dugo, nawala. Tapos ako, nung maubos ko na po yung isang bote, para po ako nagdahilan, nagdadrive-drive na po ako. Hanggang sa dumating yung point po na kailangan namin magpa-Manila, tumawag po si Mrs. sa doktor, Dok, papa-Manila na po kami. Papacheck up ko po si Alan. Sabi ng doktor, di ba sabi ko wag na? Sayang lang. Sabi niya, siya po yung nagdadrive. Yun po, yun ang naro sa akin. Tapos pagdating po dito, tinignan po ulit, endoscopy. Wala po silang makita kahit na peklat. Yun po yung way kung bakit po ako napapunta rito sa Railway. Napakagaling po talaga ng product. Sabi ko nga kanis dati, pag sadya pala ang Diyos ay may purpose. Buhay ka, marami ka pang matutulong na ibang tao. Kung bakit po? Kasi binigyan niya po ako ng sakit na akala may kamamatay ko na. Pero marami pong may cancer sa Batangas na nag-cancer free sa papangangailan ng boses ko. Kwento lang po ako ng kwento, dumami po yung taong natulungan. Yun po. Kaya sabi ko nga po, pag may nangyari sa iyo masama, hindi pala dapat nagagalit ka sa Diyos. Minsan may purpose pala. Kasi yung mga taong hopeless na alam mo namang may pambili, panay balik-balik lang sila sa ospital, wala nangyayari. Nung inikwento ko po to, hanggang ngayon panay po pasasalamat nila sa akin. Opo. Sabi nga po ng naalala ko nga pala yung isang leader ko po senior, sabi niya sa akin isang araw, Sir, akala ko ba yung natutunan ko sa insurance, sapat na. Kasi po, pag sinamahan namin isang beses sa meeting, for saving siya, yung sobrang, ang tingin ko kasi siya, mataas ang ano niya sa
insurance. Sinishare ko po siya. Sabi ko, gawin mo ganito ma'am, huwag ka lang magbenta, kailangan mo lang i-share ang kagalingan ng product. Gumaling yung, kasi po yung mister niya, almost 9 years po hindi nakalakad. Stroke. Wala pong 10 days, naglalakad. Ako. Noong una po hindi niya naintindihan. Bandang huli po isang araw, nag-meeting kami. Sabi niya, alam mo dati, hiyang-hiya akong ikwento yung kung magkano ang ating product. Kasi pag sinabi daw pong 180 ang price, naliliit siya. Sabi niya ngayon, alam ko na kung bakit lumakas yung loob ko. Kasi nang kinukwento niya po yung kagalingan ng product, itinanong daw sa kanya kung magkano. Ang sabi niya 180,000, ang sagot po na may dala ka bang product. Naisip niya na hindi pa mali pa yung thinking ko na pagmahal ang hirap kwento. Kasi po, pag ang intention ay benta, wala mangyayari. Ang intention ko lang natin ay kwento para pa marami pa ng taong matulungan gumaling. Yes! Opo. Kaya po nangyari sa amin po, sa totoo po, yung ampon po namin, ng mother ko, nagkameron po siya ng HIV. Karamihan po, di ba, sabi po pag HIV, wala nang pag-asa. Dumating yung point po, hindi na naitaas, ang kamay kahit ano, hindi na. Nag-ambaga na po ka ng mga kapatid ko, mga pinsan ko, ng pampagawa ng paglalagyan. Kaya sabi po ng misis ko, bakit ka magpapadala ng pera? Ay nahinga pa. Tinawagan ko yung mother ko, kumusta? Sabi niya, nakainom ba ng tubig? Nakainom na paunti-unti. Hindi lang makakain, unti-unti tubig. Sabi ko ng misis, ipadala ko yung portier, huwag pera. Awa po ng Diyos, yung aming pong ampon, dineclare na po ng doktor, negative na po. Kaya, salamat po sa company nito, nakilala ko po si Cordero. Maraming po salamat sa pakikinig po.